So 1 hour and 30 minutes, nandoon sila. Ako naman, hindi ko alam na nasa lobby, nandun ako sa labas. Pagdating po nila doon sa taas, nagkaroon silang press conference at narinig nyo naman yun, napakinggan nyo sila. Nung matatapos na ho sila, in fact, meron pa nga kami balita, pumunta doon yung staff ni Senator Erwin Tulfo at sinabing hindi nila kailangan bumaba. No, may mga nagsabi daw pong ganon. Pero bagamat ganon, ayoko nang pakinggan yun. Baka naman hindi ko alam kung totoo yung kwento na yun. Pero alam nung staff nila ng Blue Ribbon Committee at ni Senator Erwin Tulfo na nandun sila. Bigla po nung bababa na sila, sinuspend ang hearing. Nung nandun ako sa labas, sabi ko, ba't ang tagal nito mga to? Tapos na yung hearing. Pumasok na po ako sa loob. Ayun, kailangan ko talaga mag-register sa website nila. Nung dumating po ako, nasa lubong ko si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, nag-uusap si Attorney Levy Baligod at si Senator Soto. Sabi ko, sige, sabi ko, sabi niya, doon ka na muna sa office ko. Sabi niya, kung gusto mo. Sabi ko, gusto kong puntahan yung 18 Marine. Sabi niya, hindi, nasa opisina ko. Doon ko sila nakita at napuntahan. At yun nga, sabi ko, ano nangyari? Sabi sa akin nung isang sundalo, sir, pababa na ho kami, bigla hong sinuspend. Meron silang poder, meron silang power to call on the witnesses to come down. In fact, kahit na nga po sa labas ng Senado, nagtatago, pwede mong orderan ng contempt ang isang witness, pa-aresto mo sa Sergeant at Arms. Eto, nandyan na. Nagsasalita na bababa kami. Bakit hindi po nila hinintay? Nandun sila Ang tagal. Ngayon, kung ang sinasabi nila ay hindi umattend, kaya tingnan nyo, tumigil na sila sa salitang yun na sinasabi nila, hindi umattend, hindi nagpunta, hindi yung totoo yun. Nandoon ang 18 Marines, kahit pinahirapan papasukin sa loob ng Senado. Ito po yung pinakamainit na usapin ngayon na talagang itong pinag-uusapan sa Facebook. Itong pagpapadeliver ni Senator Erwin ng babae. Di umano. Pero sinasabi niya wala naman daw kayong ebidensya. So ang tanong ko, ito bang bagong 14 Marines ay maglalabas ng ebidensya patungkol dito sa mga Tulfo or maybe yung lumang 18 Marines? Sundan ko na yung tanong dyan, Kong Mike. Baka pwedeng ma-interview yung mga babae. Hindi, para malaman lang natin. Kayo naman. Para malaman Alam mo, natin. Di ba? Ayun. Coach Oli and Banat, nung kinikwento kasi nila yan, again, pagbibigyan ko yung 18 Marines sila magsabi ng detalye, sinabi nila yun. In fact, hindi lang senador may binanggit pa silang cabinet member. Sino po yung cabinet member na yon? Ayoko magsalita, baka hindi kasama doon sa sasabihin nila Kasi, kasi actually, to be fair to the Marines, wala naman yun sa affidavit nila. Nung nagsalita sila, although under oath under oath, nagsalita sila sa Blue Ribbon Committee hearing, nabanggit nila yun. Nabanggit ni Attorney Levy Baligod. And ang sabi nga nila, yun nga daw, may ganong eksena. Paano ba dudugtungan pa yan? May mga binanggit pa nga sila sa mismong kongreso pa, nagulat ako Sabi ko, sa kongreso? Sa house? Daw. Linawin po natin, Kong. Sa house, nagdadala ng babae? Yun ang sabi, Balant Ayoko, again pababayaan ko sila magsalita. Pero kita ko nagulat ka. Ako din, ganyan ang reaksyon ko. Ano to, Kosa Mike? Kosa. Ito ba package ba itong hinihingi? Kasi, di ba, merong diniliver na maleta. So, tapos ang understanding ng tao, may dinideliver ding babae. Ano ba to? Request na, sige, kailangan maleta at saka babae. O and/or. Parang ang nangyari yata dito is ibang sitwasyon. Kasi parang magkakausap sila and may ganon na doon daw sa hotel, sa May Maydas. Tapos, sumingit naman yung isa, sabi niya, pati nga dito, pati nga sir, sa kongreso. So, yung reaction ni Banat Bay, ganon din ako, ha? Sir, ganon. So, parang, hindi yun kasama kasi sa affidavit pero kung, siguro pagka... Kong Mike, ang tanong dito, bakit nanggagaling kay Zaldico? Di ba, parang ganon ang, kasi,
ang nag-deliver yung mga Marines. So bakit nanggagaling kay Zaldico yung mga yon? For what reason? Kasi alam natin yung maleta may dahilan. 'Di ba? May kapalit. Bakit magbibigay di umano allegedly itong mga Marines ng babae doon sa mga congressman at doon sa sa house? Anong dahilan? Wala namang nabanggit na dahilan at hindi ko rin alam kung alam nila yung kung meron mang dahilan talaga. Pero ang dating sa akin is parang siguro pag nagiinuman sila, nagkwekwentuhan o kung ano man, may ganong eksena. Again, wala yan sa affidavit pero pwede nilang tanungin yung 18 Marines tungkol dyan at makikwento sila. Kung titingnan nyo po yung affidavit, marami kasi doon na parang general siya eh. Kaya nga nung tinanong nyo ako tungkol doon sa ano ba tong mga kwento sa senador, iba-iba yung sirkumstansya. Pati yung pag-deliver ng pera, iba-iba yung sirkumstansya. Pati itong sa babae na nabanggit bigla noon sa committee hearing, iba-iba rin yung sirkumstansya. Iba yung Maidas iba yung sa Congress. At madidinig nyo yung mga Marines kung tatanungin sila, hindi sila magsisinungaling, kaya nila magsalita tungkol dito. Kahit harap-harapan to, Kong Mike, kaya nilang sabihin to sa harapan ni Senator Erwin Tulfo? Ay, hindi na, walang kakaba-kaba itong mga to. I mean, kung tatanungin sila, hindi siguro sila magbo-volunteer, pero pag sila'y natanong, walang katakot-takot to kahit na dun sa mga binanggit na mga congressmen, mga senador. Wala eh. Kasi pag kami narinig na akong issue o pag kami nagtanong tayong kaibigan na congressman at senador, tatanungin ko sa kanila, normal ang pagkikwento eh. Normal yung mga binabanggit nila mga salaysay tungkol sa mga sitwasyon na nakita nila. For example, sabi nila, yung isang congressman, no? So tinanong ko, ano ba tong congressman na to? Paano nyo nakita? Kasi sir, ganito na nangyari. Nagmi-meeting, ganito kausap, dumating, may dala kami, nakita namin, dala na rin, lumabas. Kasi ang nangyari dito, mga kosa, pagka si Martin Romualdez pala may meeting sa Kongreso at saka doon sa townhomes, sila ang nagdadala ng pera at nakaantabay sila. Pag sinabi ni Martin Romualdez sa kanila, magdala kayo ng 20 envelope, sila yung magpapasok. Naghihintay pa rin sila sa labas. Kaya ito nga yung mga magandang ikwento nila eh. O tapos pagkatapos yung benting yon, tatawagin na naman sila. O dala nyo pa ako ng ganito. So, maging sa Kongreso, maging sa townhomes, hindi tao ni Speaker Martin ang nakalalay, kundi tao ni Zaldico. Pero kung mabalik tayo dun sa dun sa premise nung hearing ng Blue Ribbon ni Kong Marcoleta. Kasi karamihan ng mga nagsasalita or madalas na nagsasalita si Attorney Levy Baligod. O bakit hindi, kasi ito ang isang tanong nila bakit si Attorney Levy Baligod ang nagsasalita for the Marines? Kung talagang meron silang personal knowledge, bakit hindi sila yung direktang sumasagot dun sa mga tanong ng mga nasa Blue Ribbon Committee? Actually, Boss Dada, wala namang problema na sila yung magsalita. And nakita mo naman kung minsan nga, di ba, sabay-sabay pa sila nagtataasan ng kamay para makapagsalita. Siguro, again, si Attorney Levy din, very conscious before the committee hearing, sabi niya sa akin, bayaan ko sila magsalita kung ano yung magkikwento. Pero siguro kung minsan pag nagtatanong, na didirect sa kanya yung question. Pero wala ang problema yan. Siguro, Boss Dada, isa yan sa mga bagay na babanggitin ko rin sa kanila na pag kami tinanong sa inyo at alam ninyo, magsalita na kayo kaagad. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya. Kasi alam mo naman yung mga sundalo di ba kung minsan, pag hindi sila yung dinirekta, wala silang sasabihin o pagka binanggit, ikaw magsalita ka, yan. Makapagsalita sila kaagad. Pero isa yan sa mga bagay, Boss Dada, na babangkitin ko rin para talagang mailinaw na yung kwento na to, lahat ay galing sa kanila. In fact, nung nag-uusap na kami before the Blue Ribbon, sinabi ko pa, anong reaction nyo? Sinasabi, scripted daw. Sabi pa nga nung isang sundalo, hindi ko na nga sir binabasa yung affidavit, hindi ko na tinitingnan Basta kung ano yung tanong sa akin, yun din naman ang nasa affidavit, yun ang sinasagot ko. Kung Mike, linawin lang natin kasi ang sinasabi at bintang dito sa mga Marines na to, hindi daw sila sumipot doon sa pagdinig nitong BBM senators.
Totoo ba yun? Ano ba talaga yung nangyari nung araw na yon at bakit hindi dumating yung mga Marines? Alam mo, Manat Bay, maagang ako din na dapat kasama nila doon sa Senado. Hindi ako imbitado, pero minabuti ko na sumama sa kanila dahil ang balita namin, aarestuhin sila. Hindi siguro alam din ng mga miyembro nila Senator Erwin Tulfo na darating yung 18 Marines. Nung umagang yun, tumawag si Attorney Baligod. Sabi niya, papunta na kami doon at papasok kami sa loob. Sabi ko, okay, pasok kayo sa loob. Ako naman, sabi ko, doon ako sa labas at kung sakasakali kailangan ako sa loob, nandun lang naman ako, patawag niyo ako. So, tinawagan ko si Senator Robin Padilla, nag-coordinate ako sa kanya mga staff, na kung pwede, Senador, ikaw ay miyembro ng Blue Ribbon Committee, may ibibigay sa yung sulat. Sila Attorney Levy Baligod, kasama niya yung 18 Marines. Kung maaari sana, harapin ka muna nila at meron silang ipapasabi sa iyo. Ang mensahe nila, basically, kinikilala nila ang komite ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta, ngunit hindi sila natatakot humarap sa patawag ni Senator Erwin Tulfo. Bagamat gano'n, nagbibigay respeto sila na nagpapasintabi. Katulad nito, si Senator Robin Padilla, miyembro ng Blue Ribbon Committee, para magpaalam. Nung nangyari yon, pumasok sila sa loob, magmula dun sa gate, sa unahang gate, hanggang doon sa lobby. Inabot sila ng 1 hour 30 minutes. Ang pinipilit ng mga tao, mag-register kayo sa QR code. Alam naman po ng staff ng Senado na pagka ikaw ay invited witness o resource person, nandun na ang pangalan mo sa mismong terminal nila, hindi mo na kailangan mag-register. Ang mga nagre-register ay yung mga guest o yung mga bisita ng bawat opisina. So 1 hour and 30 minutes, nandoon sila. Ako naman, hindi ko alam na nasa lobby, nandun ako sa labas. Pagdating po nila doon sa taas, nagkaroon silang press conference at narinig nyo naman yun, napakinggan nyo sila. Nung matatapos na ho sila, in fact, meron pa nga kami balita, pumunta doon yung staff ni Senator Erwin Tulfo at sinabing hindi nila kailangan bumaba. No, may mga nagsabi daw pong ganon. Pero bagamat ganon, ayoko nang pakinggan yun. Baka naman hindi ko alam kung totoo yung kwento na yun. Pero alam nung staff nila ng Blue Ribbon Committee at ni Senator Erwin Tulfo na nandun sila. Bigla po nung bababa na sila, sinuspend ang hearing. So, Kong Mike, sa madaling salita, nag-imbita sila pero ayaw talaga nilang pumunta itong 18 Marines. Ayaw nilang punta yung 18 Marines. Oho. Ngayon, nung nandun ako sa labas, sabi ko, ba't ang tagal nito mga to? Tapos na yung hearing. Pumasok na po ako sa loob. Ayun, kailangan ko talaga mag-register sa website nila. Nung dumating po ako, nasa lubong ko si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, nag-uusap si Attorney Levy Baligod at si Senator Soto. Sabi ko, sige, sabi ko, sabi niya, doon ka na muna sa office ko. Sabi niya, kung gusto mo. Sabi ko, gusto kong puntahan yung 18 Marines. Sabi niya, hindi, nasa opisina ko. Doon ko sila nakita at napuntahan. At yun nga, sabi ko, ano nangyari? Sabi sa akin nung isang sundalo, sir, pababa na ho kami, bigla hong sinuspend. So, Kong Mike, totoo yung balita kasi yan po ang lumalabas sa social media. Nung pababa na daw sila, may nagbalita raw dito sa Bulaga Ribbon na i-cancel na kasi pababa na itong 18 Marines. Correct. Kasi di ba kung ako yun, at ako, galit ako dahil binanggit niyo yung pangalan ko, nandun Senator Soto. At syempre, sinasabi lang kami ang lehitimong Blue Ribbon Committee at well, at least yun yung assertion nila. Ang gagawin ko, teka lang, hintayin niyo yan. O kundi, papatawag ko talaga. Meron silang poder, meron silang power to call on the witnesses to come down. In fact, kahit na nga po sa labas ng Senado, nagtatago, pwede mong orderan ng contempt ang isang witness, pa-aresto mo sa Sergeant at Arms. Eto, nandyan na. Nagsasalita na bababa kami. Bakit hindi po nila hinintay? Nandun sila Ang tagal. Ngayon, kung ang sinasabi nila ay hindi umattend, kaya tingnan nyo, tumigil na sila sa salitang yun na sinasabi nila, hindi umattend, hindi nagpunta, hindi yung totoo yun. Nandoon ang 18 Marines, kahit pinahirapan papasukin sa loob ng Senado. Pagkatapos, nitong araw na to, napupunta ulit ang 18 Marines kasama ang 14 na mga sundalo, sabi naman nila may threat.
isasara nila ang Senado at skeletal force lang, walang pwedeng hearing at walang pwedeng bisita. Di ba, Sir Mike, ang patawag sa Senado pwede naman silang halimbawa, unang patawag hindi nga talaga sumipot. Sa pangalawa, pwedeng mag-warning. Sa pangatlo, contempt na yun, di ba? Ganun ang rules ng Blue Ribbon hearing na yan ng Senado, di ba? Actually, panakot ni Jay. Panakot ni Risa Ontiveros. Yun yung sinabi niya sa isang interview niya na sa susunod, pwede na silang ipa-aresto pag hindi sila nagpunta. Hindi kasi ang pangit kasi sa nangyaring to, kung ano-ano na agad pinagsasabi ng mga senator about sa 18 Marines, kesyo wala daw ebidensya, wala daw ganito. Hindi pa nga nila nakakaharap Hindi pa nagsimula investigasyon kung ano-ano na yung pinagsasabi nila sa 18 Marines. So, kaya ako tinatanong kay Sir Mike kung sa susunod na hearing, kung pwede pa ba ulit ipatawag. Actually, paring Jay, talagang talagang nandun sila. Yung sinasabing hindi attend, palagay ko, tingnan nila yung timeline. Alam naman ng mga senador yun na nandun sila. Nag-register sila. Kung nakita niyo yung video, kailangan pa bumaba ni Robin Padilla para sunduin sila dahil ayaw silang papasukin. Di ba malinaw yun, yung bumaba? Sabi ni Robin, anong problema? Ba't di niyo sila pinapapasok? Ang tagal pa nun. 1 hour, 30 minutes po silang nasa labas para sa isang imbitado at witness ng Senado. Ang tagal nila naghintay. Kaya yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, kasi sinungalingan po yun. Nandoon ang 18 Marines, handa silang humarap. Kaya po yung sinasabing ipapakontempt sila, nako, hindi nyo kailangan ipakontempt. Talagang pupunta sila. Okay, number 1, invitation. Umattend na kagad ng 18 Marines. Pero usually, invitation, warning, at pwede na lang i-contempt. Pero kung gusto po nila, pwede naman lang i-shortcut kagad yun. Magkaroon kagad sila ng contempt at ipa-aresto. Pero hindi maganda. Kasi ang katotohanan, nandun ang mga sundalo at hindi po sila natatakot. Gusto nila bukas magpatawag sila kahit Zoom Haharapin sila ng 18 Marines walang problema. Sabi pa ni Erwin Tulfo, Kong Mike, sabi niya, hindi daw dapat pinag-aantay ang komite ng mga resource person. Dapat daw, kung talagang seryoso sila, dumiretso na sila, hindi na sila nag-press con. Kasi parang lumalabas, nagpapa-VIP pa daw sila. Tama naman si Senador Erwin Tulfo doon sa sinasabing hindi pinag-iintay ang komite. Pero siguro ang kailangan pagalitan ni Senator Erwin Tulfo ay yung kanilang mga OSAA, yung kanilang mga kasundaluhan na nandun at yung secretariat nila dahil naghintay ng 1 hour 30 minutes ang mga taong ito para makaakyat. Ayan, sa video nakikita po natin, ayaw silang papasukin dyan. Bababa pa dyan si Senator Robin Padilla. Meron po bang guest ang Senado na ganyan na pinag-iintay? Never happened. Walang ganyang sitwasyon. Ngayon, pangalawa, minabuti ng mga sundalo na magbigay muna ng abiso doon sa Blue Ribbon Committee. Dahil ang pananaw nga po nila, ito po, dalawang komite nagpatawag, kailangan nila magbigay kahit papano ng paalam para hindi naman sumama ang loob nung unang nagpatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi naman nila, di ba, si Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At sabi ni Alan Cayetano, doon sa kanyang liham, ang totoong Blue Ribbon Committee ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano at ni Congressman Senador Dante Marcoleta. Kaya yung sandaling pag-iintay na yun, huwag naman sila magalit. Ang tagal na nagsalita nung 18 Marines, kayo lang nila pinatawag, nalit ng kaunti, nagagalit sila. And tagal na ho nagsalita ng mga to, hindi nyo pinapatawag, tinira nyo kaagad na kasinungalingan, sinabi nyo kaagad na walang kwenta yung sinasabi. Ngayon lang kayo nagpatawag, na-delay ng konti, nagalit na kayo. So Kong Mike, malinaw ha. Ang kumakalat kasi nung bababa na daw yung nung tatapos na daw yung hearing nila, yung meeting nila, tsaka daw bababa yung Marines. So baliktad pala. Ayun ang lumalabas ngayon sa mga bias na media Ay hindi yung totoo yan. Kahit tingnan pa nila yung records na Senate Nandun sila sa gate anong oras. Bago sila nakakyat anong oras. Di ba? Tapos nung pababa sila, biglang sinuspend. Actually, ang committee hearings, kuminsan nga yan, nagla-lunch na habang nag-iimbestigasyon Lalo ganyan ka-importante
Blue Ribbon Committee, may nagsabi dun sa nakawan, flood control, pinakamalaking nakawan sa bayan. Hindi tayo pwede maghintay, mag-lunch, nandyan na yung mga testigo na gusto natin. Para namang atang hindi ata din tamang rason yun para magalit kayo sa 18 Marines dahil ang tagal na nagsalita, ngayon yun ang pinatawag, konting kabagay-bagay sa isang malaking skandalo sa ating bansa, isang malaking nakawan, hindi nyo pwedeng hintayin. Inuulit ko, marami na akong committee hearings na napuntahan, maging sa Kongreso, as a guest, as the one calling for the meeting, as presiding officer. Kumakain kami habang naghihiring, lalo tigit sa mga importanteng batas, importanteng issue na dapat namin pag-usapan. So parang kung hugas kamay yung ginawa nila dito eh. Yung meeting nila, no? Kasi pang-aasar lang, pang-aasar, ginawang tinawag na kargador, parang ganun lang eh. Kasi nga hindi nila inaasahan na darating yung mga Marines. Hindi, wala talaga silang kahit yung mga senador, sila Senate President Alan Cayetano, hindi naman nila alam eh. So hindi rin alam nila Senator Erwin Tulfo. So ang balak nila, ito, hindi darating yung mga yan, siraan natin ang siraan. So tinawag si Attorney Matibag, may slide, may presentation pa. Biruin nyo naman, nagkakaroon sila ng hearing, ang nanonood 7,000. Nag-press con yung kabila, ang nanonood 60,000 nata o 70,000. Actually, 200 plus na nga ako. Inabot ng 200 plus. 200,000 to 7,000. Ibig sabihin, talagang gusto ng taong bayan ang pakinggan itong mga taong to. At hindi yung paninira na ginagawa sa kanila. Di ba, ngayon, narinig mo, kumakain ka. Ikaw ang senador ng isang napaka-importanting komite na tinatalakay ang isang napaka-importanting issue. Narinig mo, bababa na pala sila. O sige, hintayin natin. Papakinggan nga itong mga to. Hindi eh. Sabi, sandali lang. Alis mo na muna tayo. Sa susunod na hearing na lang. Sana pinakinggan na nila. Kong At Mike- pinabayaan lang magsalita yung mga Marines.